Ayan, so good evening, good evening. Babalik ang inyong favorite uncle. At meron na naman po tayong bibigyan ng isang maanghang na komentaryo. So pag-usapan natin tong si It's Stefano. Okay, isang content creator na naging kilala sa kanyang mga slapstick creation na nagpapakita ng deadpan. So ano po ba yung deadpan? Mga paborito kong pamangkin. So yung deadpan ay yung paggawa ng isang mga act ng walang emosyon. Masaya man yan, malungkot, galit, nonchalant, ika nga. So naging kilala tong si It's Stefano dahil doon. So recently, okay, siguro mga 2 days ago, nag-post ito ng isang komento patungkol dun sa mga gumagaya sa kanya. Bakit kanyo? Kasi merong isang bata na ginagaya siya, okay? And then napansin ito ni Kain Pepe, si Gustoyo. And then natuwa yung mag-asawa. So ang ginawa, sinuportahan, pinapasikat. So ngayon, mas dumadami ang views ng bata kaysa dito kay It's Stefano. At dahil doon, nagkomento siya ng una, yung mga gumagaya sa kanya, nakakatuwa daw, na-appreciate. Pero habang tumatagal daw, parang, alam mo yun, hindi niya direktang sinabi, pero parang na-apektuhan na yung kanyang creation, yung pagde-deadpan sa bawat act na ginagawa niya. So, hindi naman pangit yung sinabi niya. It's just that, alam mo yung may ina-target siya na hindi niya ma-pinpoint yung mismong creator. So, nangyari dito, yung bata, yung ama ng bata, okay? Nag-post at nagsabi na titigilan na daw yung ginagawa nila. So itong bata naman, umiyak. Okay? So, ano yun? Maraming netizens. Alam niyo man dito sa atin, ang social media, alam mo yun, maraming netizens ang naantig ang damdamin dahil dun sa pangyayari ngayon. At kumani ngayon ng batikos itong si It's Stefano. Okay? So, ano nga ba ang bibigay kong komento para dito? So, una sa lahat, bilang isang content creator, okay? I'll include myself with sa mga kukontra, bahala kayo sa buhay nyo. So, bilang isang content creator, meron tayong mga inspirasyon. Meron tayong pinagkukunan ng idea. So, natapos, natuwa itong si Stefano na yung bata, siya ang naging inspiration, yung bata sumikat dahil sa kanya. Pagkos, gamitin niya yun. Okay? Kaya lang sablay Sablay ang naging strategy itong si It's Stefano. Gumawa siya ng komentaryo na nakaapekto sa emosyon ng bata. Hindi natin alam, okay? Mahirap magsalita kasi Maaring part nung act nung ama nung bata yun. But then, iba pa rin yung nagagawa ng ganon. Pero, ang pagkakaunawa ko po dito, okay, bilang matagal na rin dito sa paggagawa ng mga content. Dahil nga nalalaos itong si It's Stefano
Actually, kung kani-kanini na nakikipag-collab. Recently, nakita ko pa, okay, na nakipag-collab ko kay DJ Soda. Para lang siguro mapansin. Okay? Ganyan talaga eh. Diba? Even me, naggaganto na ako, nagko-commentary na ako, which I don't usually do before. So, itong ginawa ni Stefano na commentary ay act ng kanyang creation para mapansin siya ulit, para maging matunog ulit ang kanyang pangalan. And then, what would happen? Public apology. And then, magkukulab sila ng bata. So, alam niyo yun, tina-target lang ulit nila ang masang Pilipino na uto-utok. Opo, tama kayo. Narinig yun. Masang Pilipino na mga uto-utok. Bakit? Konting ganitong post, comment tayo. Well, dito sa social media, sa content creation, talagang gagatasan at gagatasan ng mga nagte-trending. Ang sinisita ko lang po dito, eh yung mga Pilipino na talagang nagpapadala agad sa bukso ng damdamin without even looking, without even analyzing. Yun po yung gusto kong targetin dito. So, hindi natin maalalaman kung ano mangyayari sa mga susunod na araw dito. But then, sana, ikaw, it's Stefano, you're just doing that bad. The act that was used by foreign people. Pinagtinan mo lang siya ng mga slapstick comedy mo, but then there's nothing special with what you're doing. Nahuli mo lang yung mga tangang Pilipino at wala. Ganun eh. Ganyan kasi dito sa atin. Ang social media, ang mga content creator, inuhuli kung saan madaling mahuli ang kapwa nila. Eh wala, nauulo sa pagaling ganon. Mga kulab-kulab mo, mga pakit-cute, yung pakikipag-kulab mo kay Chares. Okay? And then, ito na nga, nangyari ngayon. So sana, bilang, I don't know, kung mature pa rin, parang mature pa rin kasi, in English mo lang yung sinabi ko eh, di ba? Parang gusto mo kasi sabihin, Stefano, nag-isip kayo ng content, kung gayahin ko, grow up, something parang ano, di ba? Well, karapatan nila yun, dude. Malaya tayo sa social media. Kaya isip-isipin mo din yung sinabi mo, oo, nakakakot ka ng attention. Nagkakaroon ka ulit ng pangalan. Diba? Oo. Nagkakaroon ka ng engagement. So, ayos. Ayos yung ginawa mo. So, para naman dito sa bata, iha. Ayan ha. Iha, okay lang yan. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Higitan mo. Maswerte ka, napansin ka ni Boss Toyo. O, tuloy-tuloy mo lang yan, iha, okay? Malayo mararating mo. Pero, try to be more creative, okay? Mas palawakan mo pa sa tulong ng tatay mo. And sa masang Pilipino, again, huwag po tayo masyado maging tanga. Uto-uto, madaling mapapanwala. Ako, direct ako sinasabi to. No filters. Kasi ganito nangyayari. Kagaya na lang nung, eto ha, magsaside lang ako. Gaya nung naging issue kay Kevin. Okay, saglit lang, umani ng milyon. O, balik na ulit si Kupal. O, kukomentan ko yan, yung mga susunod na ano niya. Kasi recently, balik na naman sa parang wala nangyari eh, oh. Naririnig ko na naman yung OA na tao ni Kupal. Kupal talaga to. Okay, napaka-copy. Wala lang namang mga kararakan yung ginagawa niya. Hindi ko sinesearch. It keeps on appearing on the feed. Lumalabas. At nakikita ko lang naman dahil nga nanay, pinapanood din yun. But me, I would never watch that piece of shit. So ayun, yun lang naman ang comment ko dito kay it's Stefano at dun sa ginawa niyang content. Na sana, isip-isip, ako rin ang malaki fan base, English ko lang,
ngayon